Alice POV. Daddy, pwede ba kaming bumalik ng mansyon tomorrow? Narinig ko pang tanong ni Maine sa ama. Of course. Hanggat papayag ang mommy ninyo, walang problema. Always welcome kayo sa mansyon hanggat gusto ninyo. Sagot ni Miguel. Yay! Did you hear that, Alexus? Sabi ko naman sa'yo, super bait si Daddy eh. He's not a monster like what you said. Masayang wika ni Maine. Umingos naman si Alexus. Tinoon ang mga mata sa labas ng bintana. Agad naman kaming nakarating ng bahay. Pagbaba pa lang namin sa sasakyan ni Miguel, bahagya ako nakadama ng guilt dahil nag-aabang na pala sa amin si Mama Charis sa labas. Baka sa mata ang pag-aalala habang pinapanood kaming bumababa sa sasakyan ni Miguel. Iha, masyado niyo akong pinag-aalala. Saan ba kayo galing at bakit ngayon lamang kayo? Tsaka sino yung mga naghatid sa inyo? Tanong ni Mama Charis sa akin. Agad ko namang ibinalik ang aking paningin sa sasakyan kung saan wala yatang balak bumaba si Miguel para makipagkilala kay Mama Charis. Siguro katulad pa rin to ng dati na masayadong isnabero. Hello Lola, we're sorry po. Kasi naman, doon kami galing sa mansyon ng daddy namin. Alam mo Lola, pumunta siya ng school kanina at pinagtanggol niya kami sa bad guy. Madaldal na sagot ni Maine. Nagtatanong naman ang mga mata na tumitig sa akin si Mama Charis. Hindi ako nakaimek at muling tumingin sa sasakyan ni Miguel at nagbabaka sakaling bababa ito. Pero nagulat ako na magmamadaling lumapit si Mama Charis sa sasakyan ni Miguel. Agad ako napasunod dito dahil bigla ako nag-alala na baka bigla nitong pagalitan si Miguel. Alam na alam kasi nito lahat ng mga masasamang karanasan sa kamay ng ama ng mga anak ko, kaya agad kong sinundan si Mama Charis. Nakita ko kung paano nito kinatok ang bintana ng sasakyan. Nanonood lang naman ng mga bodyguard ni Miguel sa mga nangyayari. Hindi rin naman nila tinangkang pigilan si Mama Charis kaya naman bahagyang napanatag ang aking kalooban. Nakaramdam ako ng saya ng unti-unti, bumukas ang pinto ng sasakyan. Iniluwa dito ang seryosong mukha ni Miguel habang nakatitig kay Mama Charis. Ipapakilala ko sana sila sa isa't isa nang bigla na lang yumakap si Mama Charis dito. Napatanga ako lalo pa nang marinig ko ang impet na iyak ni Mama Charis. Miguel, anak! Para akong pinako sa pagkakatayo nang marinig ko ang mahinang tawag ni Mama Charis kay Miguel. Hindi ako makapaniwala. Agad kong napagtanto na si Mama Charis pala ang ina ni Miguel na lagi nitong sinasabi na hindi niya na nakita pa simula nang mamatay ang kanyang ama dahil sumama to sa ibang lalaki. Miguel, anak, I'm sorry. Humahagulgol na wika nito habang mahigpit na nakayakap pa rin kay Miguel. Parang biglang nanlaki ang ulo ko sa nalaman. Paano nangyari na anak ni Mama Charis, ang lalaking muntik nang pumatay sa akin? Bakit gayon lang? Bakit gayon ka lang ulit nagpakita sa tagal ng panahon? May himig na galit sa boses ni Miguel habang binabanggit ang katagang iyon. Pilit itong inaalis sa mga kamay ni Mama Charis na mahigpit na nakakapit dito. Bumitaw naman to sa pagkakayakap at pinahid ang luha sa mga mata. Nakaramdam ako na matinding awa kay Mama Charis. Kahit kailan kasi hindi ito nagkwento tungkol sa pamilya nito. Ang alam ko, katulad ko rin tong ulilan ng lubos. Alam ko walang kapatawaran lahat na nagawa ko sa iyo. Pero maniwala ka man o hindi, pinagsisihan ko ang lahat. Pinagsisihan ko kung bakit iniwan kita at di pinaglaban ang karapatan ko noon. Tumatangis ng wika ni Mama Charis. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila. Pagkatapos sinenyasan ko ang yaya ng mga bata na ipasok na muna sa loob ang kambal. Agad naman tong tumalima at inakay ang kambal papasok sa loob ng bahay. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Iniwan mo si Daddy at sumama ka sa ibang lalaki? Gigil na wika ni Miguel dito. Napahawak naman ako sa aking bibig dahil sa mga narinig. Imposibleng magagawa ni Mama Charis yun. Halos 5 taon kami nagkasama at hindi na nababanggit sa amin na Elisha ang pagkakaroon ng asawa o ng lalaki. Sa bagay, hindi nga rin pala nito nabanggit na may anak ito na walang iba kundi si Miguel. Sadyang napakaliit ng mundo. Hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ko nagawang magloko sa amo mo, Miguel. Buong buhay ko siyang pinagsilbihan. Pinagpalit ko ang karir ko sa kanya sa pag-aakalang magiging tapat siya sa akin. Sa pag-aakala kung hindi niya ako lolokohin at bibigyan niya ako ng kumpleto at masayang pamilya. Umiiyak na sagot ni Mama Charis. Baka sa boses ito ang naipong sakit ng kalooban na ilang taon na nitong itinago. Sa bagay, wala ka naman kasing kaalam-alam sa mga nangyari sa amin noong mga panahong nagkasama kami dahil tingin mo isang perpektong ama ang tatay mo? Sige, total nandito ka na rin lang. Sasabihin ko na sa'yo kung ano ba talaga ang tunay na nangyari noon.
Bakit ko siya iniwan? Kung bakit nagpa siya akong lumayo muna para naman kahit papaano, maibalik ko ang aking dignidad at tiwala sa sarili, na matagal pinagkait ng ama mo sa akin, na matagal ko nang kinilimutan dahil sa labis sa pagmamahal ko sa kanya. Umiiyak na wika nito. Ilang beses itong pumikit at tumanaw sa malayo. Waring sinasariwa sa isip ito ang mga nangyari noon. Hindi ako nagloko. Hindi akong sumira sa pagsasama namin. Alam mo bang halos kainin ko ang pride ko? Magbago lamang siya? Alam mo bang halos lumuha ako ng dugo? Iwasan niya lang ang mga babae niya. Ang sugal na siyang ilang beses sumira sa dignidad at pagkababae ko? Halos mag-hysterical na wika ni Mama Charis. Nakita ko naman ang pagdilim ng araw ni Miguel dahil sa mga narinig. Titig na titig to sa ina. Huwag mong baliktarin ang lahat. Imposible ang mga sinasabi mo. Galit na wika ni Miguel sa ina. Makinig ka sa akin, anak. Ito na ang huling pagkakataon na sasabihin ko sa iyo lahat. Alam ko hindi na rin ako magtatagal sa mundong to. Kaya gusto mo, bago man ako lilisan sa mundong to, mapalaya kong aking sarili. Nasa iyo ng desisyon kung maniniwala ka o hindi. Nasa mga kamay mo na ang huling hatol kung sino ba talagang nagsasabi sa amin ng totoo ng ama mo. Alam mo bang wala naman sana akong balak pang sabihin sa inyong lahat? Pero hindi ko na kaya. Hindi ko kayang makita ka nagalit sa halos lahat ng kababaihan. Hindi ko kayang makita ka na halos pumatay na isang inosenteng tao dahil sa mali mong paniniwala na ang lahat ng babae ay manlolokong katulad ko. Lumuluhang wika ni Mama Charis sabay sulyap sa akin. Agad namang tumulo ang luha sa aking mga mata. Di naman nakaimik si Miguel. Tulala itong nakatingin sa ina. Siguro nga kasalanan ko kung ba't siya nagpakamatay. Dahil umalis ako nang walang paalam. Pero anong magagawa ko? Pagod na pagod ako sa mga panahong yon. Masyado na ako naging manhid sa lahat ng mga kasalanan niya. Ilang beses ko siyang pinatawad pero paulit-ulit na lang. Napaka-selfish siya para magpakamatay sa harap mo. At paniwalaan ka na masama akong ina. Pinaniwala ka niya sa isang malaking kasinungalingan na naging sanhi ng muntik mo ng pagpatay sa sarili mong asawa at anak. Halos sumigaw na sa sobrang sama ng loob si Mama Charis. Umiyak ito ng umiyak at nang makabawi muling ipinagpatuloy ang mga gusto nitong sabihin. Maraming babae ang ama mo, Miguel. Hindi lang isa, dalawa o tatlo. Nahilig din siya sa sugal. Dumating sa point na pati ako, tinayaan niya sa pag-aakalang makakabawi siya sa pagkatalo. Nagiging impyerno ang buhay ko ng mga panahong yon dahil hindi lang isang beses niya akong ipinambayad sa lahat ng nauutangan niya sa sugal. Sa tuwing nauubusan siya ng pera sa kasino, ako kagad ang ginagawa niyang puhunan. Sobrang sakit. Naturingan ako isang doktor, pero daig ko pa ang isang prostitute kung ituring ng kanyang mga kasugal. Daig ko pa ang isang bayaran na babae dahil sa ginawa niya. Humahagulhol na wika nito. Lalo ako naiyak dahil sa matinding awang nararamdaman para kay Mama Charis. Wala pa halos sa kalingkingan nito ang mga napagdaanan ko noon sa kamay ni Miguel. Nagulantang ako sa mga sinabi ni Mama Charis. Halos hindi ako makapaniwala sa mga narinig dito. Halos magsikip ang dibdib ko sa matinding awang nararamdaman. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagiging positibo nito sa buhay, may malalim pala itong lihim na pinagdaraanan. Walang kasing sakit ang ginawa niya sa akin, anak. Kinimkim ko ito sa napakahabang panahon sa pag-aakalang magiging maayos din ang lahat. Gusto ko sanang baunin sa hukay ang lahat ng mga nangyari sa akin noon at hayaan na lang kita sa iyong paniniwala na isang santong iyong ama. Ayaw na sana kitang saktan pa, pero nagkamali ako. Nagkamali ako, Miguel. Sa ginawa kong pananahimik, hindi ko akalain na may malaking epekto para sa iyo ang pilit na sinisiksik sa utak mo ng sarili mong ama. Hindi ko akalain na naging malupit ka pala sa mga naging babae mo. I'm sorry, Miguel, pero hindi ko kaya makita kang ganyan. Matagal na panahon ako nagtiis. Hindi ko na kaya. Gusto kong malaman mo ng katotohanan. Huwag mo sanang isipin sinisiraan ko lang ang iyong ama dahil hindi totoo yan. Siya ang sumira sa lahat. Hindi siya nagpakamatay dahil nasaktan siya sa ginawa kong pagtakas. Hindi siya nagpakamatay dahil nanlalaki ako. Dahil simulat sa pool alam niya ang ginawa niyang pagkakamali sa akin. Nagpakamatay siya dahil hinaharas na siya ng lahat ng nautangan niya. Hindi niya kasi ako mahanap eh. Ano kasi ang ginagawa niyang pambayad utang? Pagod na ako, anak. Hindi ko na kaya pang gawin ang gusto niya. Sobrang dumi ko ng mga panahon na yon at takot akong malaman mong lahat dahil ayoko mawalan ka ng respeto sa ama mo. Nakita ko kung paano mo siya inidolo. Nakita ko kung gaano kalapit ang loob mo sa kanya. Pero hindi ko na kaya pang magkunwari. Hindi na, Miguel.
Tumatangis na wika ni Mama Charis. Agad ko naman tong nilapitan at niyakap na mahigpit. Pagkatapos binaling ko ang tingin kay Miguel na ako'y pumapatak din ng luha sa mga mata. Hindi rin ito inaasahan na isang matinding revelasyon. Alam mo bang nagkaanak siya sa ibang babae? Yun ang isang laking kalokohan. At pagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo, Miguel. Halos kasing idaran ko lang din ng kapatid mo sa ibang babae. Maya-may wika ni Mama Charis habang kumakalas sa pagkakayakap ko. Seryoso nitong tinitigan ng anak. Tulalang napatitig si Miguel sa ina. Well, sinasabi ko na halos kasing idaran mo lang din ang kapatid mo. Halos pinagsabay niya kasi kami. Pero wag kang magalit sa kanila at sa kapatid mo dahil biktima lang din sila. Alam mo bang mas masahol pa ang nangyari sa kanila kaysa sa'yo? Maswerte ka pa rin, Miguel. Hindi mo pinagdaanan ng mga pinagdaanan ng kapatid mo sa kamay ng mga malulupit na tao na pinagkakautangan ng iyong ama noon. Noong malaman ng mga taong yun ang kamatayan ng iyong ama, inalam nila kung sino mga kadugo ng iyong ama. Kung may naiwan ba siyang pamilya para singilin sa pagkakautang. Akala ko noon safe na rin ako dahil namatay ng taong ilang ulit akong sinaktan. Pero nagkamali ako. Nalaman ng mga sindikatong yun ang pinagtataguan ko. Agad nila akong dinakip at kinulong na parang bihag. At nang malaman nila isa akong professional na doktor, naging bilanggo ako sa mahabang panahon para gamutin ang mga kasamahan nilang nasugatan tuwing may engkwentro. Doon ko rin nakilala ang kapatid mo at ang ina niya. Naging bihag din sila katulad ko, pero mas naging maswerte ako dahil hindi nila ako sinasaktan dahil nakakatulong ako sa kanilang organisasyon. Hindi na nila kailangan pang pumunta ng ospital para magpagumot. Pero kabaliktaran ang nangyari sa nanay ng kapatid mo, Miguel. Halos 2 buwan lang ang itinagal niya sa impyanong lugar na yon at agad din siyang namatay. Hindi na kayanan ng katawan niya ang pagmamaltrato sa kanya, ang halos oras-oras sa panggahasa sa kanya ng mga tauhan ng halimaw na yon. Nasaan ang kapatid ko ngayon? Kung totoong sinasabi mo, nasaan siya? Hindi kaya katang isip mo lang to para siraan ang tatay ko? Para malinis ang pangalan mo? Napakahirap pagtiwala sa isang taong matagal nang nagtatago. Basta ka nalang naglaho na hindi ko alam kung bakit. Pigil ang di maipaliwanag na emosyon na tanong ni Miguel sa ina. Kilala mo siya, Miguel? Palagi mo siyang nakakasama. Wika ni Mama Charis. Nagtataka man tumitig si Miguel sa kanyang ina. Si Lucas, siya ang kapatid mo sa ama. Siya makapagpapatunay sa lahat ng mga pinagdaanan namin sa impyernong lugar na yon. Wika ni Mama Charis habang pinupunasan ng luha sa mga mata. Alam ko hindi ka panipaniwala mga sinasabi ko ngayon, pero magpa-DNA kayong dalawa. Kung hindi magpa-positive ang result tungkol sa inyong pagiging magkapatid, pwede mong sabihin nagsisinungaling nga ako. Malungkot na sagot ni Mama Charis. Pagkatapos ay malungkot tong tumingin kay Miguel. Mag-ingat ka palagi, Miguel. Maraming salamat sa iyong time. Wika nito at laglag ang balikat na nag-umpisang humakpang papasok sa loob ng bahay. Nilingon ko muna si Miguel bago nagpa siyang sundan si Mama Charis. Alam ko umiiyak pa rin to base sa pagyugyog ng balikat nito habang naglalakad. Parang piniga naman ang puso ko sa mga nalaman. Hindi ko akalain na ang isang taong tumulong sa akin, ina ng dati kong asawa. Alam ko nagsasabi to ng totoo. Napakabuti ng puso ni Mama Charis, kaya pala gano'n na lang ang suporta na binibigay nito sa akin, lalong-lalo na sa mga anak ko. Ma, tawag ko dito nang tuluyan kaming makapasok sa loob ng bahay. Narinig ko na rin ang pag-alis ni Miguel. Malungkot namang lumingon sa akin si Mama Charis. Bakas ang luha sa mga mata nito. Alam ko masyado nagbirusa ang kalooban nito ngayon. Salamat, Alice. Maraming salamat sa pagdala mo sa kanya dito. Akala ko talaga hindi ko na siya makikita pa habang buhay. Maraming salamat dahil ikaw ang naging daan para magkita kami ulit ng anak ko. Lumuluhan itong wika sa akin. Agad ko naman tong nilapitan at hinawakan sa 2 kamay. Ma, bakit di mo agad sinabi sa akin to? Tanong ko dito habang naluluhan na rin. Ayoko nang dagdagan pa ang bigat ng kalooban mo, Alice. Noon pa man alam ko na ang tungkol sa'yo. Alam ko na ang pagiging asawa mo kay Miguel. Lagi ako nakatanaw sa inyo sa malayo kaya kilalang kilala na kita. Kaya nang dinala ka ni Lucas sa akin ng gabing yon, bigla ako natakot sa kalagayan mo. Kaya ginawa akong lahat para mabuhay ka upang hindi malubog sa matinding pagsisisi ang aking anak kapag malaman niyang katotohanan. Sana mapatawad mong anak ko sa mga nagawa niyang kasalanan sa iyo. Hindi niya kasi alam ang totoo kaya siya nagkakaganyan. I am sorry, Iha. Lumuluha nitong wika habang halos hindi na to makahinga dahil sa matinding emosyong nararamdaman. Mahal na mahal ko siya, Alice. Buong buhay kong pinangarap na muli siyang mayakap.
Salamat talaga dahil tinupad na yon. Kanina, kahit papaano masaya na ako. Wika ni Mommy at tinanggal ang aking kamay na nakahawak dito. Pagkatapos napanguwi ito, tinawakan ng tiyan, papuntang balakang. Nakaramdam naman ako ng takot habang nakatitig dito. Ma, bakit? May masakit pa ba sa'yo? Tanong ko at nagmamadali itong nilapitan. Inalalayan ko itong makaupo sa sofa. Ah! Ang sakit! Hiyaw nito habang namimilipit sa pagkakaupo. Nataranta ako, hindi alam ang gagawin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ko tong ganito. Alice, kunin mo ang gamot ko sa kwarto. Nahihirapan itong bigas habang namimilipit sa sakit. Nataranta naman akong umakyat sa hagdan, diretsong pumasok sa loob ng kwarto ni Mama Charis. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita kong ganito ito. Hindi ko alam na may dinaramdam pala itong sakit. Kailan pa? Agad kong kinalkal ang drawer niya. Natuwa pa ako na may nakita akong bote ng gamot sa bedside table niya. Di na ako nag-abala pang basahin ng kasulat at kumparasan ng gamot. Patakbo ako mababa ng hagdan at nalapitan si Mama Charis, pero nagulantang ako sa dadatnan. Halos lubaypay na ito at may nakita akong dugo na umaagos mula sa hita nito. Parang gusto kong panawan ng ulirat dahil sa matinding pag-aalala. Agad kong binalingan ng katulong na tulalang nakatingin din sa amin at inutusan. Tumawag ka ng ambulansya. Ngayon na! Ma! Hysterical kong utos dito habang tinatapik ang mukha ni Mama Charis na noon ay parang papel na dahil sa sobrang pula. Naghahabol na rin to sa kanyang paghinga. Para akong mababaliw sa matinding pag-aalala dito. Hindi ko alam. May sakit ba ito na hindi pinaalam sa akin? Agad namang tumalima ang katulong at laking pasasalamat ko dahil dumating din agad ang ambulance. Agad inasikaso ng mga to si Mama Charis. Umiiyak naman ako napasunod at sinabihan ng yaya ng anak ko na siya munang bahala sa mga bata na naoy nasa kwarto at naghahanda na sa pagdulog. Di na rin makausap si Mama Charis. Nakapikit lamang ito. Agad kaming nakadating ng ospital at inikaso ka naman agad to ng doktor. Hindi ko naman malaman ang aking gagawin. Para ako nakalutang sa alapaap ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam kung anong sakit ni Mama Charis dahil wala naman tong nababanggit sa akin. Hindi ko rin to napapansin na may dinaramdam dahil lagi itong masigla kapag kaharap namin ng mga bata. Paraon at parito ako sa hallway nang maalala ko si Alicia. Oo nga pala, mas madalas itong kasama si Mama Charis. Baka may alam itong sakit ni Mama dahil sila lagi ang magkasama. Agad akong pumunta sa reception para makitawag. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakabili ng bagong cellphone. Mabuti na lang at pumayag ang nurse na makitawag ako. Buti na lang at memorize ko ang number ni Alicia kaya mabilis ako nakapag-dial. Hello? Narinig ko pang sagot nito sa kabilang linya. Alicia, si Alice to. Sagot ko at pigil ko ang sariling wag umiyak. Oh Alice, napatawag ka. May problema ba? Agad na tanong nito. Delikit ko ang aking mga mata upang pigilin ang pagdaloy ng aking luha dahil sa matinding pag-aalala kay Mama Charis. Nandito kami sa ospital. Itinakbo ko si Mama Charis dito ngayon. Pauna kong wika. Di naman to umimik sa kabilang linya. Alicia, may alam ka ba kung anong sakit niya? Kayo ang lagi magkasama kaya imposibleng wala kang alam. Pwede bang pumunta ka dito ngayon? Wika ko dito. Narinig ko naman ang pagkikpi nito bago nagsalita. Hintayin mo ako ngayon dyan, Alice. Sa ospital ba yan at pupunta na ako ngayon? Malungkot nitong sagot. Agad ko namang sinabi ang pangalan ng ospital at agad pinutol ang tawag dahil nakita kong doktor na nag-aasikaso kay Mama Charis kanina. Dok, kamusta ang pasyente? Kamusta si Mr. Alba? Agad na tanong ko dito. Kaano-ano ka ng pasyente, miss? Tanong naman ito sa akin. Anak niya ako, Dok. You can call me Alice. Alice Toralba. Seryoso kong sagot. Well, Miss Alice, much better na sa opisina ko pag-usapan natin ang kondisyon ng iyong ina. Wika ng doktor at nagpatiuna na sa paglalakad. Agad naman ako nitong pinaupo pagkarating sa opisina nito. Mrs. Toralba is my regular patient. Ako ang laging tumitingin sa kanya tuwing nagpapacheck up siya. Nabanggit niya ang pangalan mo sa akin at sabi niya, nasa Amerika ka nga raw kaya lagi mag-isa siyang pumupunta dito sa ospital para sa kanyang follow-up check-up. Doc, tapatin niyo po ako. Ano po ang sakit ni Mama Charis? Nanginginig ang boses kong tanong sa doktor. Tinitigan ko ito pagkatapos ay malungkot na napabuntong hininga. Huwag kang mabibigla, Mr. Alba, pero meron siyang stage 4 cervical cancer. Malungkot na wika ng doktor habang nakatitig sa akin.
Para naman akong pinagsakloban ng langit at lupa sa aking mga nalaman. Agad na naguunahan ng pagturo ng luha sa aking mga mata. Miguel's POV. Nagmamadali akong bumaba, papunta ng ground floor ng building. Sobrang excited ako dahil sa maagang pagbisita sa akin ni Alice. Hindi ko alam kung anong kailangan nito pero ayaw ko mag-isip ng ano paman. Ang importante nandito siya dahil halos hilahin ko ng oras para lang mapuntahan to mamaya sa bahay nila o di kaya sa restaurant. Pagdating sa lobby, agad ko tong nakita na nakatayo malapit sa reception area. Bahagya pa ako nakaramdam ng inis dahil hindi man lang pinagkabala ng mga staff na bigyan to ng upuan. Lalapit sana ako dito nang matigilan ako. Nagtataka pa akong napatitig dito. Naalala ko kasi ito pa rin ang damit na suot ito kahapon. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kaba. Nang lumingon to sa akin, doon ko napagtanto ang lahat na may mali. Bigla akong kinabahan, lalo pa na mapansin kong namamaga at namumula ang mga mata nito. Halata rin sa aura nito ang pagod at puyat. Alice? Agad kong sambit sa paanan nito nang makalapit. Lalo ko naguluhan nang bigla itong umiyak sa harapan ko. Napakunot ang noo ko at walang pagdadalang isip, niyakap. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may matindi tong pinagdaraanan. Let's go sa office, Alice. Doon tayo mag-usap. Wika ko dito. Di pa rin to tumigil kakaiyak na siyang dahilan ng labis kong pag-aalala. Tahimik naman ang mga taong nakapaligid sa amin. Marahil ay nagtataka ang mga to kung sino si Alice sa buhay ko at kung bakit ito umiiyak. No need, Miguel. I'm sorry na paaga ako ng pagpunta rito. Buti na lang nandito ka. Wala kasi ako number mo kaya nagbabaka sakali ako na nandito ka. Salamat naman dahil naabutan kita. Sagot ito sa akin at kumalas na sa aking pagkakayakap. Pagkatapos, tinitigan ako nito. Bakit ka nagkakaganyan, Alice? May problema ba? Umahagulhol sa pag-iyak. Para namang tanong ko. Lalo naman tong humagulhol sa pag-iyak. Parang kinurot ang puso ko habang nakatingin dito. Pagkatapos, sumingat to ng malalim at pinilit. Nakalmahin ang sarili. Wala na si Mama Charis. Tuluyan na siyang bumitaw. Malungkot na sagot sa akin. Nagtataka naman akong napatidig dito. Alam ko matalino ako. Pero hindi nagsingkin sa utak ko ang ibig nitong sabihin. Sinulyapan ko pa si Lucas na nakatingin sa amin. Ilang hakbang ang layo. Bakas din sa mga mata nito ang pag-aalala. Patay na siya, Miguel. Pagkaalis ko palang kagabi, inatake siya ng sakit niya at binawian siya ng buhay kaninang madaling araw. Umiiyak na sagot ito sa akin. Para namang bomba sa pandinig ko ang sinabi nito sa akin. Napatitig ako na matagal kay Alice na noon halos hindi na makahinga kakaiyak. Napakurap-kurap ako at naalala ko ang komprontasyon namin ni Mommy kagabi. Kung ganon hindi maayos ang kalusugan nito. Ang laki ng ipinagbago nito. Sa tagal ng panahong hindi ko to nakita, halos nakalimutan ko ng features ng mukha nito. Ibang-iba ang itsura nito kumpara noon. Sa bagay nagkakaedad na rin kasi, kaya marahil ganon. Pero gayon pa man hindi pa rin maikakaila na maganda si Mommy nung kabataan pa niya. Naikuyom ko ang aking kamao sa isipin na kagabi na pala ang huli naming pagkikita. Hindi ko alam pero may malaking bahagi ng puso ko ang nanghihinayang. Hindi rin naman ako pinatulog kakaisip kagabi kung totoo ba ang mga nasabi nito. Nabiktima lang din to ng aking ama, na kapatid ko si Lucas. Speaking of Lucas, kaya ako to pinatawag ng maaga para malaman kung totoo ba ang sinasabi ni Mommy kagabi sa akin. Kahit papaano kasi nagdududa pa rin ako. Baka mamaya ginug-good time lang ako ni Mommy para mapagtakpan lahat ng kasalanang nagawa niya ilang taon na ang nakakaraan. Deep inside, hindi matanggap ng puso ko ang mga kasalanan ko. Hindi ko matanggap na niloko pala ako ng sarili kong ama. Paano nangyari na sa isang iglap ay nawala siya? Maayos pa naman siya kagabi ah. Seryosong tanong ko kay Alice habang pinipigilan ko ang aking emosyon na wag maiyak sa harapan nito. Maraming taong nanonood sa amin. Hanggat maaari ayokong umiyak in public. Yun din ang akala ko, Miguel. Akala ko ayos lang si Mama. Pero hindi ko rin alam na may malubhang sakit na pala siyang iniinda. Humihikbing sagot ni Alice. Pagkatapos, humakbang to papuntang pintuan ng building. Napahabol naman ako dito. Yun lang ang kailangan ko sa'yo. Kaya kita maagang pinuntahan. Gusto ko lang sabihin sa'yo wala na siya. Nasa sa'yo na kung gusto mo siyang dalawin. Pero tandaan mo, mahal na mahal ko si Mama. Siya ang dahilan kahit nabuhay kami ng maayos ng mga anak ko. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin na wala na siya. Sobrang sakit, Miguel. Sana madalang mo man lang siya kahit sandali lang. Wika nito.
Pagkatapos pinunasan ng luha sa mga mata. Pero kahit ilang punas pa ang gawin ni Alice sa sarili niyang luha, tuloy pa rin ang duloy ng luha nito. Katunayan lang na masyado tong nasaktan sa pagkawala ni Mommy. Nasaan na siya ngayon? Nasaan ang katawan niya? Seryoso kong tanong dito. Pilit kong pinatatag ang aking sarili, kahit ang totoo'y napakasakit ito sa akin. Kahit na noon ko patanggap na maaaring habang buhay ko nang hindi makita si Mommy. Pero bakit parang ang sakit pa rin? Hindi pa rin ba ako sanay na wala na siya? O nakukonsensya ko sa isiping, paano ko nagsasabi ito ng totoo? Paano kung hindi naman talaga to nagloko at si Daddy ang may kasalanan sa lahat ng gulo sa aming pamilya? Nasa morgue ng katawan niya. Sana man lang, isang tabi mo muna ang galit mo sa kanya at dalawin mo siya, Miguel. Pakiusap. Bigyan mo sana siya kahit na konting time. Kahit sa mga bata na lang. Alam ko masasaktan din sila kapag malaman ito. Sagot nito sa akin at sumulyap kay Lucas na kanina pang naririnig ang aming pag-uusap. Namumula ang mga mata nito habang nakatingin kay Alice. Bakas din sa mga mata nito ang lungkot habang nakikinig sa usapan namin ni Alice. Kung ganon, walang duda. Kilala nga ni Lucas si Mommy. Kailangan ko na talaga itong makausap ng masinsinan para malaman ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano tatanggapin kung sakaling nagkamali nga ako ng panghusga. Sasama ako sa iyo, Alice. Gusto ko makita ang tagapagligtas ko sa huling sandali. Sagot ni Lucas. Lalo naman akong naguluhan sa sinabi nito. Gusto kong magtanong dito kung kilala niya ba talaga si Mommy. Pero sa nakikita ko ngayon kay Lucas, mukhang kilala niya nga. Dahil halos tumulo ng luha nito sa mga mata dahil sa narinig na masamang balita kay Alice. Kung ganon, sasama din ako. Sagot ko. Agad na kaming sumakay ng sasakyan. Tanging bilang ni Alice ang maririnig sa loob ng kotse. Samantalang si Lucas naman nakatingin lang sa malayo. Paano mo siya nakilala? Tanong ko kay Lucas habang nakatutok ang mga mata sa daan. Pinipilit kong itago ang nararamdaman kong pagdadalamhati. She was my savior, Miguel. Hindi ko alam na siya na pala ang iyong ina. Wala man lang siya nabanggit sa akin noon. Sagot naman ni Lucas sa akin. Napakulot ang aking noo dahil dito. Ang natatandaan ko noon, may dumukot sa amin ng nanay ko. Hindi ko alam kung sino-sino sila at kung anong atraso namin sa kanila. To make the story short, sa impyernong lugar namin na yun nakilala, si Dr. Charis. Akala ko kasabot din siya ng mga masasamang loob na dumukot sa amin, pero nagkamali ako. Isa din pala siyang bihag sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung sinong sisisihin ko sa mga nangyari sa amin. Hindi ko alam kung bakit napunta kami sa impyernong lugar na iyon. Tiko mamibig ng nanay ko tuwing tinatanong ko siya. Hindi ko rin naman lagi nakikita ang daddy ko noon bago kami dukutin. Puro sakit at hirap ang napagdaanan ko, Miguel. Hanggang isang beses, narinig ko sa pinuno ng grupo na yon ang pangalan ni Daddy. Malaki daw ang atraso sa kanila, kaya dapat lang napapakinabangan nila kami. Gusto nilang kunin lahat ng organ ko sa katawan para maibenta sa katulad nilang sindikato. Nang sa ganun man lang mabayaran ng pagkakautang ng ama ko sa kanila, nasabi nila nagpakamatay na raw. Mahabang wika ni Lucas habang pigil ang pag-iyak. Napahilamas naman ako sa aking mukha dahil sa revelasyong aking nalaman. Kung ganoon, nagsasabi ng totoo si Mommy. Wala pa kaming 3 buwan sa lugar na yon, namatay ang biological mother ko. Hindi niya kinaya lahat ng pagpapahirap sa kanya ng grupong yon. Halos mamatay din ako ng mga oras na yon pero isinalba ako ni Mama Charis. Siya ang tumayo kong ina sa lugar na yon, sa halos napakaraming taon kong pananatili sa lugar na yon. Hindi ko siya kilala. Wala akong ideya sa pagkatao niya pero nagpapasalamat ako dahil nandyan siya tuwing ini-schedule ang pagtatanggal ng organ sa katawan ko. Pilit niyang nilalaban ng buhay ko na siyang labis kong pinagpapasalamat. Nakiusap siya sa leader ng mga sindikato na kung pwede, isali na lang ako sa grupo at gawing tauhan. Pwede nila akong utusan kahit ano pero wag lang papatayin. Pumayag sila pero may kapalit. Maliban sa tagapaggamot ng sugat sa mga tauhan nila kapag napapatrobol, kailangan niya rin ding pumayag na mag-opera sa mga bagong dinudukot na bata kapalit ng buhay ko. Hindi pwedeng umayaw si Dr. Charis sa lahat ng iniuutos sa kanya. Lahat ng gusto ng mga taong yon dapat niyang sundin dahil buhay ko magiging kapalit. Hindi ko alam kung bakit napakabait niya sa akin ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung bakit pinipilit niyang iligtas ako kay kamatayan. Nakikita ko kung paano siya umiiyak kapag may namamatay ng mga bata sa kamay niya. Halos mabaliw siya pero kailangan niya ako iligtas. Napakadakila niya sa akin pero alam ko, nandahal din sa akin unti-unti niyang sinusunog ang kaluluwa sa impyerno.
Pero sinuklian ko lahat ng paghihirap niya. Nagsanay ako ng mabuti kung paano makipaglaban. Sinunod kong utos ang sindikatong yon para hindi din mahirapan si Doktora Charis at mailayo din siya sa lugar na yon. Yun lang ang paraan para masuklian ko lahat ng kabutihan niya. Sa mga panahong magkasama kami, wala siya nababanggit na kahit sino sa pamilya niya. Kaya iniisip ko baka walang naghahanap dito o wala naman talagang pakialam ang pamilya niya sa kanya. Nung kaya ko nang lumaban, doon ako nagplano. Ayokong habang buhay gumawa ng masama. Gusto kong ilayo si Mama Charis sa lugar na yon. Hindi ko alam na yun din pala ang plano niya para sa akin. Hindi alam ng mga sindikatong yon na unti-unti ko na pala silang pinagkakululong sa batas. Tanda ako pa ng gabing yon. Sinugod ang hideout namin ng mga pulis. Nagkagulo at sabay kaming tumakas si Mama Charis. Pero dahil sa kagustuhan niyang maligtas ako, pilit niya akong pinapauna sa pagtakas. Tanda ko pa lahat ng sinabi niya bago kami nagkahiwalay. Pilitin ko raw makatakas at mamuhay ng normal. Humahagulhol na wika ni Lucas. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Sa tagal na panahong nagkasama kami, hindi ko akalaing mami mo pala siya, Miguel. Hindi ko alam na sa pagtakas ko sa lugar na yon, kadugo pa rin pala ang tutulong sa akin at ikaw yon. I'm sorry kung hindi ko na nabanggit sa iyo tungkol sa bagay na to. Kailan ko lang din naman nalaman. Nalaman ko to na nakapasok ako sa mausoleum ng daddy mo, na tatay ko rin. Nung una nagtaka pa ako paano nangyari yon. Lihim ako nag-imbestiga. Pasikreto akong gumawa ng DNA test dating dalawa at nag-positive ang result. Pero kahit ganun pa man wala akong balak sabihin sa iyong lahat. Gusto ko nilang isekreto lahat at ang katotohanan na magkapatid tayo. Kailan mo pa alam na nanay ko pala siya? Si Mommy Charis? Kailan pa? Tanong ko dito. Noong mga panahong pinapasunog mong dati mong mansyon, nakita kong larawan ni Doktora sa bodega. Small world nga eh. Hindi ko alam na ang doktorang sumalba ng buhay at buhay ni Alice nanay mo pala. Grabe ko maglarong tadhana. Tumutulo ang luhang wika ni Lucas. Naiyom ko ang kamao dahil sa mga narinig. Dumating na nga ang kinatatakutan ko. Kung ganun walang kwentang pinaglalaban ko. Hindi totoong masamang ina ang mommy ko. Hindi na umimik pa hanggang sa nakarating kami ng ospital. Para akong biglang naduwag na makita na nagsipagbabaan na sila Lucas at Alice ng kotse. Nandito na tayo. Ikaw nang bahala mag-decide kung saan natin ibubulon si Mama Charis. Paos ang boses ni Alice habang nagsasalita. Tinitigan ko to bago umiling. Hindi ko siya kayang makita sa ganong sitwasyon. Kayo na munang bahala sa kanya. Malungkot kong sagot habang pigil na pigil ang sariling wag maiyak. Hindi ko alam paano ilalabas ang sakit ng kalooban ko. Hindi ko kayang makita ang sarili kong ina na sa matagal na panahon kinamuhian ko na hindi naman pala dapat. Buong buhay itong nagdusa sa piling ni Daddy pagkatapos na ako itong anak. Basta ko na lang siyang hinusgahan. Hindi man lang ako nagtangkang alamin ang katotohanan. Sobrang sama akong anak. Hindi na ako muli pang nagsalita at agad nang sinara ang pintuan ng kotse. Hayaan ko na si Alice at Lucas na mag-ayos ng katawan ni Mommy. Alam na nila ang gagawin. Hindi ko kaya makita si Mommy na nasa loob ng kabaong. Naturingan akong isa sa pinakamakapangyarihang tao, pero hindi ko man lang nagawang mailigtas ang sarili kong ina. Sa mausoleum tayo ni Daddy. Utos ko sa aking driver habang nakakuyom ang aking kamao. Agad naman tong tumalima at pagdating sa sementeryo, kuyom ang aking kamao na naglakad papunta sa mausoleum. Pagkapasok sa loob, agad akong nagwala. Inihagis ko ang picture frame nito sa kung saan at lahat ng aking mahawakan binabasag ko. Nanilisik ang aking mga mata habang nakatitig sa nicho nito. Tang ina, kay tagal mo akong pinaniwala sa isang kasinungalingan? Bakit, Dad? Bakit nagawa mo to sa pamilya mo? Sumisigaw kong wika. Sobrang sikip ng dibdib ko at hindi ko alam paano ilalabas ang nararamdaman kong hinanakit. Namatay si Mommy na hindi ko man lang naibigay sa kanya ang kapatawaran ko. Hindi ko man lang siya pinakinggan. Sigaw ko habang sinasabunutan ko ang aking sarili. Kulang na nga lang maglupasay ako dahil sa matinding sama ng loob. Kung pwede nga lang naarborin ko si Daddy kay Satanas, gagawin ko para lang harap-harapan kong maisumbat dito lahat ng kasamaan niyang ginawa sa akin, lalo na sa inosente kong ina. Kay tagal pala nitong nagdusa. Kay tagal pala nitong nakipaglaban sa buhay. Hindi ko alam kung paano tong tingnan ngayon sa sariling kabaong, kayong napakawalang kwenta kong anak. Hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa lahat. Dad, sobrang dami ng kasalanan ko kay Mommy, kay Alice, pati na rin sa mga anak ko. Galit na sigaw ko at sinuntok ang nicho nito. Kahit patay ka na, Dad, hindi kita mapapatawad.
Masyadong masakit ang ginawa mo sa sarili mong pamilya. Kung buhay ka lang sana ngayon, baka ako pa mismong papatay sa'yo. Umiiyak kong sigaw. Para kung mababaliw kaya naman, lahat ng mahawakan ko ay binabato ko na. Tahimik naman ang aking mga bodyguard at hinayaan lang nila ako. Napakahirap tanggapin ang naging kapalaran ko. Oo, isa akong successful na tao, pero sa likod pala nun puno ng pagdurusa. Napakatanga ko. Hindi ko man lang inalam lahat. Ang daming taong nadamay dahil sa mali kong paniniwala. Hindi ko alam kung makakabangon pa ba ako sa sitwasyong ito. Sobrang sira ng lahat. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na. Anong buhay ang naghihintay kay Miguel ngayong wala ng kanyang ina? Magawa pa kaya niyang mapatawad ang sarili sa mga maling desisyong nagawa niya? At si Alice, ano na ang mangyayari sa kanila ngayong wala ng taong itinuring na niyang ina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.